Bago ang lahat, luma muna. Si Giannis at Miami Heat predicted ng mga analyst na maging number 11 sa East sa susunod na season. Sa pole palengke, 3% ang Miami na magcha-champion. Yung $1 tama, $29. Ang pinaka pinapaboran pa rin na mananalo next season ay Thunder at San Antonio. Kapag nagpiprito nga ako ng isda, naalala ko si SGA. Bumagsak naman ang Knicks sa pang-4 at yung pangatlo ang Philadelphia. Biglang naging stuck yung East. In papers pa, mas stuck yung Bucks. May chance pa kasi ang Bucks na makuha si Peyton Watson via sign and trade mula sa Nuggets. Open din kasing i-trade ng Bucks si Kuzma. Mababa din naman kasi or mid-tier ang kontrata ni Kuzma. Kaya mas malaki ang chance na makakuha ni Watson ng kontrata at pwedeng magkaroon ng trade exception ang Nuggets para mailagay talaga sa lineup nila na hindi maapektuhan yung salary cap. Ang pagkakamali kasi ng Miami di umano based sa mga insider, binitawan nila or sinama nila sa trade si Jaime Jaquez Jr. na isa sa mga 6-man nila at isa sa best player din nila sa second unit. Hindi rin nila ni-retain si Norman Powell tapos nawala rin sa kanila yung shooter nilang si Tyler Hero. Sa sinabing number 11 ng mga insider, yung Bucks kasi sa nakaraang season number 11, ang Miami number 10. Pero sa galaw kasi ng East mukhang aabot naman yung Miami sa loob ng top 10. Yung Miami din kasi meron dynasty sa play-ins. Yung Boston kahit nawala si Jaylen Brown doon, meron pa kasing Raptors at Orlando Magic na pwedeng pumalit. Yung Hornets tinawag nilang wildcard for next season. Expected pa nga ng iba o predicted, yung Hornets ang papasok sa top 6 for next season. Sa track record pa ng Miami, tama naman kasi si Adebayo na pipigure out naman talaga nila kapag season na kasi nakakapag-sign sila ng mga two-way player na contract na ilalagay nila sa lineup, kaso napipigure out din sila ng kalaban gaya na nangyari noong nakaraang season. Iniba nila yung offensive style, kaso napigure out din noong mga huling taon na or part na pala ng regular season. Wala pang backup point guard ang Miami. Talagang binabanatan ngayon si Russell Westbrook sa mga write-ups sa mga report, wag daw isasign. Nag-iintay pa rin kasi yung Miami kay Klay Thompson. Malapit na rin kasi mabuyout si Klay kaso nire-recruit ng tatay ni Klay na mapunta ng LA. Ang Miami Heat siya ang hinahabol na willing naman mag-join si Klay sa Miami or LA. Kaya ako naman nasabing malapit na mabuyout or maging free agent si Klay Thompson dahil ilang buwan lang naman ang iintay ng Miami Heat. Si Giannis nga inintay ni Pat Riley ng ilang taon eh. Si DeRozan tinitingnan na option ng Denver Nuggets kaso minimum lang kasi ang pwedeng kunin nitong si DeMar sa Denver. Pwera na lang kung gumawa sila ng ibang transaction kaso malalim sila sa second tax apron. Sa 8 million na natitira ng Miami, pwede kasi makuha ni DeMar yung above minimum contract doon. Kaso nga sinabi ng Miami si Klay ang habol kasi Papa Bulls. Pinupurso kasi ng mga analyst na kunin ni DeMar ang pagiging 6-man. Wala kasing report doon na open si DeMar na maging off-the-bench player. Hindi pa makapag-recruit si Giannis. Ang kulang lang talaga dyan si Thanasis. Proven yun eh. Dati nung wala si Thanasis sa Bucks, nanonood lang siya sa game. Grabe yung nilaro nun ni Giannis. Naka 4 straight wins ata sila noon 2025 season. Si James Harden naman nung mga nakarang araw na dismiss yung gun charges sa kanya. Pwede na di umano ulit gumawa ng transaksyon ng Cleveland. Magmi-mid-August na wala pa rin contract na binibigay kay Harden ngayon. Kasama din kasi ang Cleveland sa pwedeng puntahan ni DeMar. Si Kevin Durant naman sinabing huling player na kailangan matrade this offseason na meron pang sapat na package ang Cavaliers para maipartner si KD kay Donovan Mitchell. Sila na kasi ang susunod na pwedeng pumasok ng finals. Tulad ng sinabi ko, since 2022 pa ata, yung mga natatalo sa East sa finals, sa susunod na taon nakakapasok ng finals or sila ang nagcha-champion. Baka kay Donovan Mitchell at sa Cavaliers pa maputol. Saka maganda rin ang nilalaro ni Kevin Durant sa team na unang taon niya napuntahan niya. Kasi hindi pa nakakapirma si Harden ng contract kaya pwede pa siyang gamitin via sign and trade. Via sport track, kahit pumirma si Harden na maaga or late, lalagpas pa rin sila sa tax apron. Si Harden merong bird rights kahit lumagpas siya sa salary cap, okay lang. Kulang pa ng nasa 2 player ang Cavaliers, hindi pa kasama dyan si Harden. Minimum contract lang din na maibibigay nila sa mga player na yon. Ang Lakers naman bago pumunta ng training camp ni Luka sa Slovenia, parang problemado pa si Luka dahil kailangan niya magbayad ng 50 million, 40 para sa dati niyang shota at 10 million naman para sa child support. Tinalo niya doon si Anthony Edwards. Kahit pogi na hot pa, lugi pa rin si Luka. Dahil ang panakot kay Luka kung hindi niya daw babayaran yung mahigit 50 million, hindi niya makikita yung anak niya.
Papasok ng minicamp, naghahabol pa rin ang Lakers ng isang small forward. Kasama dyan si Klay Thompson na pwedeng pumunta ng LA dahil nahabol siya ng tatay niya na sa Lakers mag-sign. Ngayon, pumasok naman si DeAndre Hunter bilang option dahil last deadline pa gustong makuha ng LA sa Cavaliers. Tinrade kasi ng Cleveland sa Sacramento kapalit ni Dennis Schroeder. Halos parehas lang din ang contract si Washington at si Hunter. Ang pinagkaiba lang, expiring contract kasi si Hunter next season. Ayaw din naman makuha ng Lakers yung mahabang kontrata ni Washington. Hindi pa kasi binibigyan ng Sacramento ng extension itong si DeAndre Hunter based sa report ng California Post at Bleacher Report. Ang biggest package lang kasi na pwedeng ibigay ng Lakers para sa Sacramento si Bando at si Dalton na mas better i-trade kesa i-waive itong si Dalton kasi sayang. Sa minicamp, dun kasi maglalaglagan ng player. Last season, si Hunter may average sa Cavaliers na 14 points, 4 rebounds, 2 assists, 42 and 30%. Hindi na siya masyadong pinalaro ng Sacramento at bigla na lang din siya knockdown dahil meron di umanong injury. Kasama din ni Dalton, si Cameron Carr ay predicted na matitrade until deadline or bago mag-umpisa ang season dahil hindi pa nakakalaro, sinama na agad sa trade. Based kasi yun sa report na baka si Cameron Carr hindi makapasok sa rotation ni Redick at wala rin naman masyadong draft picks ang Lakers para ma-trade. Limitado na rin kasi ang mga draft picks ng LA at dahil mataas ang value ni Cameron Carr dahil nga sa Summer League performance niya, siya ang malamang maging alay ng Lakers kung sakaling merong team ang maghabol din sa kanya.